Umakyat na sa 700 katao ang nasawi at 3,000 naman ang sugatan mula nang salakayin ng mga rebelde ang syudad ng Goma sa Eastern Congo. Ang mga ospital sa syudad hindi na mahulog ang karayom sa dami ng pasyente. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Siksikan at halos wala na mapaglagyan ng mga pasyente na mga naging biktima simula nang sumiklab ang kaguluhan at mapa sa kamay ng mga rebelde ang syudad ng Goma sa Eastern Congo. Magugunitang sinalakay ng M23 rebels ang syudad noong nakarang linggo at naitalang ang pinakamalaking kaguluhan mula sa halos 3 dekadang hidwaan na nag-ugat sa nangyaring genocide sa Rwanda noong 1994. Umakyat na sa 700 katao ang nasawi at halos 3,000 naman ang sugatan. Ayon sa mga health professional, halos 100 individual kada araw ang dinadala sa ospital at dahil sa kakulangan ng mga staff ay maaring mas lumala pa ang sugat at sakit ng mga tao bago pa man sila matignan lahat. Samantala, nagtipon-tipon ang libo-libong individual sa Los Angeles at Dallas sa Amerika para magsagawa ng kilos protesta bilang panawagan laban sa mga nagpapatuloy na polisiya ni US President Donald Trump. Gayon din ang pagpapatupad dito ng pagtaas ng taripa sa mga produkto mula sa Mexico, Canada at China. Ayon kay Mexican President Claudia Sheinbaum, ang mga mamamayan din ng Estados Unidos ang lubos na mahihirapan. Sa iba pang balita, isang 17-year-old na dalaga naman ang nasawi matapos itong biglang atakihin ng isang hinihinalang pating sa baybayin ng Bribie Island sa Queensland Coast, Australia. Ayon sa isang local media outlet, nagtabaw ng matinding sugat ang babae sa kanyang braso na kalaunay naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, hindi pa rin tukoy ng mga otoridad kung anong uri ng pating ang umatake sa biktima. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.